Dok, ako nga nakagat ng aso ko, nakagat ako ng pusa ko, pero buhay naman ako. Ang pinakasagot lang dyan, so sabay-sabay natin panoorin. Yan, katulad niyan, tinatry niya paypayan, ang tawag dyan, aerophobia. Takot sa hangin or ayaw nila yung mahanginan or ma-expose man lang. Next, yan ay trinay niyang i-alok yung water pero ayaw, or trinay naman, or usually, yung mga taong ganyan gusto nilang uminom kahit uhaw na uhaw sila, ang tawag dyan ay hydrophobia. Gusto naman nung patient na uminom, gusto niyang itry, pero nung natikman niya na, halos bumaliktad siya sa higaan niya. Yan ay progressing symptoms na ng rabies, ibig sabihin advanced stage na. At kapag yan ang mga signs na napansin sa tao, usually sasabihin ng mga medical doctor, 48 to 72 hours na lang ang itatagal nyo sa mundo. Ganon kadelikado ang rabies. Kaya palagi kayong pinapaalalahanan na magpa-inject kapag nakagat. So alam ko marami magko-comment, Dok, ako nga nakagat ng aso ko, nakagat ako ng pusa ko, pero buhay naman ako. Ang pinakasagot lang dyan, for parents, be thankful na buhay pa kayo ngayon. Ang rabies ay sakit din yan, katulad ng COVID, katulad ng mga parvo, distemper sa aso. Kaya kung kayo ay kinagat ng inyong mga alagang aso, alagang pusa, 10 years ago, 20 years ago, or even last week, pero buhay pa rin kayo, wala namang pagbabago, okay naman yung pusa, healthy din sila, then ibig sabihin wala silang rabies. Ganito yan, hindi inborn ang rabies. Hindi pinanganak ang mga aso at pusa na merong rabies na. Nahawa lang din sila sa mga nakakasalamuhan nila. Para saan ang vaccine ng inyong alagang pusa, alagang aso? Para yan sa protection nila. Kung kayo ay kinakabahan pa din, hindi pa rin nagpapa-inject, lalong-lalo na hindi nyo na-observe yung mga kumagat sa inyo, wala na sila, hindi nyo ma-observe or namatay sila pagkakagat sa inyo, please magpa-inject kayo, lalong-lalo na wala pang kayong nararamdaman na symptoms. Dahil kapag meron na, baka hindi na umeffect, hindi na gumana yung vaccine na i-inject sa inyo. So yun lang, follow for more vet tips.